Hello mga kapatid sa Panginoon, magandang araw muli sa ating lahat. Tayo na ngayon ay sa pangatlong linggo ng Mayo. Mayo, ah, ano ngayon? Ah, Mayo 15. Ah, Mayo 15 pala, I'm sorry. Hindi ako masyadong updated sa mga kalendaryo. Pasensya mga kapatid sapagkat hindi tayo maka-live dahil mayroon tayong activity dito sa church. Ginagawa namin ang aming Vacation Bible School mula ng Huwebes, Biyernes at Sabado, 14, 15, 16. Kaya nangahulugan na naroon kami sa Baungon, Bukidnon. At pina-absent ko ang aking asawa at anak ng tag-iisang araw. Dalawang araw pala si Alana. May leave siya. At dalangin natin na maging makabuluhan at maging maayos at successful nawa ang mga gagawin para sa mga bata at sa mga binata, dalaga. Naway marami-rami ang darating na in-invite natin kahapon. Tayo manalangin muna. Aming makapangyarihang Diyos, aming ipinagkakatiwala muli sa inyo ang aming gawain ng pangangaral ng salita ng Diyos. Ang iyong salita, naway ang salita nyo na biyaya sa amin ay maging tunay ng biyaya sa pamamagitan ng aming unawa nito, ng aming pakinggan ng maayos. Naway buksan ninyo ang aming mga puso't pag-iisip upang aming tanggapin ng buong puso ang inyong mga kalooban. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Mga kapatid, patuloy nating tinutuklas, pinag-aralan ang Tesalonica, unang Tesalonica. At narito na tayo sa dulo ng Kapitulo 4. Sa nakalipas na aral ay ating pinunghayan ang mga tagubilin, ang mga panawagan ng apostol sa mga tungkulin bilang mga mananampalataya sa iglesia ng Thessalonica. Ganon din sa atin. Kung sila ay iglesia, tayo rin ay iglesia. Kung anong tungkulin nila, tungkulin rin natin. Kaya pag nag-aaral tayo sa kanilang mga tungkulin, yun din ay ating mga tungkulin, mga kapatid. Ngayon naman ating tunghayan itong Kapitulo 4, 13 hanggang 18. Pag-aralan natin mga kapatid ang pag-asa at pang-aliw tungkol sa mga nangamatay sa Panginoon at sa pagbabalik ng Panginoon. Yun, medyo mahaba. Tunghayan natin itong pag-asa at pang-aliw tungkol sa mga nangamatay sa Panginoon at sa pagbabalik ng Panginoon. Unang Tesalonica 4:13 hanggang 18. Basahin natin mga kapatid ang sinabi ng Apostol Pablo. Sumbalit, hindi ko ibig na maging mga walang malay kayo, mga kapatid, patungkol sa kanila na mga nangatulog upang huwag kayong mga lumbay, maging tulad sa mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung nagsisimpalataya tayo na si Jesus ay namatay at muling bumangon, gayon din naman ay dadalhin ng Diyos na kasama niya sila sa mga nangatulog kay Jesus. Sapagkat sinasabi namin ito sa inyo ayon sa salita ng Panginoon na tayo na mga nangabubuhay at nangatitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mga uuna sa kanila mga nangatutulog.
sapagkat ang Panginoon mismo ang siyang bababa mula sa langit. Kasabay ang isang sigaw kalakip ng tinig ng arkanghel at ng trompeta ng Diyos. At unang ibabangon ang mga nangamatay kay Kristo. Kung magkagayon tayo ng mga nangabubuhay, natitira pa ay magkakasabay na aagawing kasama nila sa mga ulap upang sasalubungin natin ang Panginoon at sa himpapawid. At sa gayon ay makakapiling na natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya nga mag-aaliwan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang dulo ng paggamit ni Pablo ng aliw, mag-aaliwan kayo, is encourage one another by these words. Yon. Ang Apostol Pablo ay sa dulo ng Kapitulo 4 matapos binigkas ang kanilang mga tungkulin, ay kanya namang tiningnan ang sabihin nila natin, siguro may mga naririnig siyang mga problema tungkol sa hindi pa nalalaman ng ibang mga tao ang kinalalagyan ng mga nangamatay. Siguro may ina na umiiyak na namatay ang kanyang anak, may asawang umiiyak pa rin dahil nawala ng asawa, may mga anak na nawala ng ina, at wala sila paggaanong aral at naglulumbay sila. Kaya dito si Pablo gumawa ng iilang pagsalaysay sa mga kaganapan sa mga nangamatay at sa pagdating ng Panginoon. Ang ganda rito ay sinabay ni Pablo ang pagsalaysay, paghahayag sa mga pangyayari at kahinatnan sa mga nangamatay na Kristiyano o mananampalataya at ang pagbabalik ng Panginoong Hesus. So, hindi lang na sinagot niya ang mga pangangailangan ng mga nangamatayan o mga pag-iisip ng mga taong sa mga patay, kundi mismo din ang panahon na mga patay ay magkaroon ng pag-asa, magkaroon ng buhay at buhay na walang hanggan. At yun ay doon sa pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Yan naman ay binanggit ni Tito sa Tito 2:3, sinayaon ang dakilang pag-asa, the great hope, the blessed hope, the coming of our Lord Jesus Christ. So dito, dalawang pag-asa ang ibig ipahiwatig ni Pablo. Ang pag-asa ng mga nangamatay na sila ay bubuhayin muli at mabuhay sa kasama ni Kristo, at si Kristo mismo na darating, na siya mismo ang tinatawag na dakilang pag-asa. Kaya ito ang pag-asa na tayo ay dapat makatuon. Ito ang pinalangin ni Pablo sa mga taga-Efeso, naway ang kanilang mga pag-iisip ay maliwanagan upang kanilang ituon ang kanilang pag-iisip sa kanilang pag-asa na siyang tinatawag na dakilang pag-asa ng pagbabalik ng ating Panginoon. Ngunit dito ay ginawa ni Pablo ang paghahayag sa mga nangamatay at ang ating pag-asa bilang mga mahal sa buhay na mga namatayan, kung ano ang mangyayari sa kanila, lalo na sa panahon ng pagbabalik ng Panginoon. Tingnan natin una, mga kapatid, ang payo ng Apostol Pablo sa nakarapat-dapat o sa karapat-dapat na pag-iisip ng mga mananampalataya tungkol sa mga nangamatay sa Panginoon. Anong ipinayo niya sa mga taga-Tesalonika nang sila'y nagdadalamhati, naglulumbay sa kanilang mga nangamatay, kanilang mahal sa buhay?
Di naman madali kung mamawalan ka ng asawa, anak na minamahal mo. At kung ikaw ay hindi pa Kristiyanong lumago at hindi mo alam ang aral ng kasulatan tungkol sa mga nangamatay, may kalumbayan, may kalungkutan. Ay sabi ni Pablo sa kanyang unang payo sa 13, pakinggan nyo, hindi ko ibig na maging mga walang malay kayo, walang alam kayo tungkol sa mga nangatulog, nangamatay sa Panginoon. Hindi niya dapat, sabi niya, ang dapat isipin ninyo, mga kapatid, hindi kayo dapat ignorante, hindi kayo dapat walang malay, walang alam. Dapat may alam kayo. Kaya nga, ipaalam ko sa inyo. Yan, tinuturo niya ngayon. Pero ang kanyang medyo baliktad ang kanyang paghahayag una. Hindi dapat walang alam kayo. Siguro itinuro na niya. Siguro may mga panahon na siya nangaral na sa kanila. Kasi parang gusto niyang sabihin na bakit ganyan kayo na itinuro ko naman na hindi naman natin alam kung kailan at wala namang binigkas dito. Pero yan ang sinabi niya, hindi dapat wala kayong alam. Kailangan alam ninyo, hindi kayo dapat ignorante tungkol sa mga nangamatay, sa mga Kristiyanong nangamatay. Okay. So, yun. Kaya tayo rin. Di dapat na wala tayong alam. Kung Kristiyano tayo, dapat alam natin ang mga katuruan ng Biblia sa mga nangamatay. Pangalawa, si Pablo ay nagsasabi sila ay natutulog sa Panginoon. Ang mga nangamatay, kung dapat hindi tayo walang malay, hindi tayo ignorante, sila ay natutulog. They sleep in the Lord. Ang mga patay, matapos ang tao mamatay, siya natutulog. Sila sarungan nung namatay, sinabi nga ni Jesus kay Maria at Marta, siya ay natutulog. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, pupunta tayo at ating gisingin sila tingnan nyo. Sa harap ng Panginoon, ang mga patay ay nangatulog lang. Natutulog. At yan ang sabi niya sa 13, di ko ibig na kayo'y walang malay tungkol sa kanila na natutulog. Natutulog lang pala. So, mahimbing na pagkatulog ang mga patay. Hindi natin alam kung sila ba'y may ingay sa kanilang pagtulog, kagaya ng ating pagtulog, di ba? May ingay. May hagok sa Tagalog, Bisaya pa. Kaya natutulog ang mga patay. Dapat alam nila yan at alam natin yan. At huwag silang malulumbay o magdalamhati. Pangatlo ito, kagaya ng iba na walang pag-asa. Ibig sabihin, hindi natin itutulad ang ating mga sarili. Hindi nila tutulad ang kanilang sarili, mga taga-Tesalonika, sa mga walang pag-asa, sa mga hindi Kristiyano, sa mga hindi mananampalataya. Dapat may alam sila at hindi sila tumulad sa mga walang pag-asa. Kaya naglulungkot na para bagang wala ng pagsasama muli. Pangapat, dahil dadalhin sila ni Jesus muli, kasama niya sa kanyang pagbalik. Ito ang aliw, ito ang pag-asa natin at pag-asa ng mga Tesalonika, ng mga Kristiyanong dapat matuto. Ng mga nangamatay na natutulog lamang ay sila isang araw ay gigisingin. Sila isang araw bubuhayin. Isang araw isasama sila daw ni Jesus, ayon kay Pablo. Ito naman ang assurance, kapag tayo'y naniniwala na si Kristo nga'y namatay at nabuhay, yan naman ang premise ni Pablo. Kung sinasabi nga natin na na tayo ay naniwala,
sapagkat sinasabi natin, tingnan nyo, sapagkat kung nagsasampalataya nga tayo na si Jesus ay namatay at muling bumangon, gayon din naman. Ibig sabihin, ang dahilan na ang Kristiyano na patay, na natutulog ay mabuhay, sapagkat si Jesus ngayon namatay rin at nabuhay. Kung sumampalataya nga tayo na totoo yun, na si Jesus ay nangyaring nabuhay, namatay at nabuhay, ganon din. Totoo rin na mabuhay rin ang patay sa araw ng Panginoon. Lalo na mga Kristiyano, mabubuhay. Ang pinag-usapan dito ang buhay na mangyayari sa mga patay na Kristiyano. Hindi niya isinali dito ang mga hindi Kristiyano. Iba namang katuruan yan. Dito, ang mga Kristiyano na namatay. Sabi ni Pablo, kung naniwala tayo na si Jesus ngayon namatay at nabuhay, ganoon din yung ating mga patay na natutulog. Maniwala tayo na mabubuhay sila sa araw ng Panginoon. Okay. Dito tayo sa pangalawang bahagi. Ang ating pag-asa at aliw tungkol sa mga nangamatay sa Panginoon. Ano ba ang ating pag-asa? Kung ito ang pagbabalik ni Kristo, ay ito ang dakilang pag-asa. Ano ang ating pag-asa at aliw tungkol sa mga nangamatay sa Panginoon sa pagbabalik ng Panginoon? Una, sa pagdating ng Panginoon ay mauunang buhayin ang mga patay. Mahuhuli ang mga buhay. Yan ang sabi ni Pablo sa versikulo 14. Sabi niya, sinasabi natin, ayon sa salita ng Panginoon, ang Panginoon mismo nagsasalita nito, na ang mga buhay na nabubuhay na natitira sa sanlibutan ay hindi uuna. Ibig sabihin, ihuhuli sila. Uunahin yung mga natutulog na patay. Sabihin, di kailangan mo na, buhay mo na eh. Buhay na, mga buhay. Bakit sila uunahin? Mga buhay nga sila. Yung munang patay ang bubuhayin. At ang paraan yan, sa pagdating ng Panginoon ay maghahayag ng kamangha-manghang tanawin at pangyayari. Tingnan nyo. Sa pagdating ng Panginoon, dahil nga bubuhayin ng Panginoon ang mga patay una sa mga buhay, may isang kamangha-manghang tanawin at pangyayari, na siya namang aliw at pag-asa. Ano ba yan? Merong 7 na mga bagay na ating malalaman dito. Una, bumaba. Bababa ang Panginoon mula sa langit. Ito, bababa sa panahon na sinasabing aliw at pag-asa sa mga patay na sila'y bubuhayin ng Panginoon. Ito nga, bababa kasi ang Panginoon. Sa panahon na ang patay ay bubuhayin, ito ang pag-asa na hindi tayo malumbay. Yun din pala ang araw ng Panginoon, na siya'y bababa mula sa langit. Sa pagbaba niya, sabi ng Biblia, may sigaw at tunog ng arkanghel. Hindi natin ito malarawan kung paano ito. Siguro parang may napakalakas na mikropono. Kung kayang-kaya nga ng mga tao sa sanlibutan ang paggawa ng mga malalakas na sirena, mga mikropono, mga lakas na mga pito, lakas na mga ingay ng sasakyan o eroplano. Ito ang panahon na marinig ang isang ingay, tunog ng arkanghel. Siguro may sigaw ni Arkanghel Gabriel, siya naman ang arkanghel. At kasama ng sigaw, tunog ng trompeta. So dalawang tunog ng arkanghel. Hindi natin alam kung anong sabihin ng arkanghel. Sabi niya, mga tao, narito na ang Panginoon. Hindi natin alam ang isisigaw niya. May tunog, may tinig eh. Pangalawa, mayroong tunog ng trompeta. Trompeta. Kaya anong klaseng trompeta yan? Malakas yan. Malakas naman ang trumpet. Hindi ito
clarinet, hindi rin ito trombone, hindi rin ito saxophone. Ito'y trumpeta. May mga iba't iba namang klaseng mga instrumento ng musika. Trumpet, ito yung malakas ang tunog. Yan, kasabay ng tunog ng arkanghel, tunog ng trumpeta. Ito ang tawag. Ito ang pagtawag sa mga patay upang mabuhay. Ang nangatulog na babangon. Yan. Mabuhay ang mga nangatutulog na patay. Ang mga buhay naman ay isusunod na kukunin. Yan ang sabi dito sa 14 at 15, mga kapatid. Yan. Bababa ang Panginoon sa langit, may tunog ng arkanghel at trompeta. At yon, mabubuhay ang mga patay. At dito naman sa 17, ang mga buhay na naiiwan pang buhay ay isasama. Paparoon sa mga ulap. Naroon nga pala si Jesus sa ulap, naghihintay ro. Darating ang Jesus. Naroon sa mga ulap. Matapos ang tawag ng arkanghel at tunog ng trumpeta, naroon si Jesus at pupunta sa kanya ang mga patay na mga bumabangon doon sa ulap. Sasakay ka ng eroplano, hindi mo naman maramdaman ang ulap. Pero sa panahon ng Panginoon, parang mga upuan, parang mga sanga ng kahoy o ano, kaya bakit doon naman matira o doon mamalagi ng sandali sa mga ulap ang mga tao. Sabi ng Biblia, salubungin ng mga buhay si Jesus doon. Magsalubong ang mga buhay na magaling sa, ito na yung sinasabing rapture. Ang mga tao ay biglang pupunta sa alapaap doon sa iulap, kasama ng nag-unang mga patay na bumangon at ang mga buhay ay sumusunod. Ito ang tinatawag na nakakamanghang tanawin sa pagbalik ng Panginoon na mangyayari. Ito dapat ang ating isip na katuon. Ito ang dakilang pag-asa na sinabi ng Biblia, na sinabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, naway maliwanagan ang inyong mga isip na parang nadidiliman, liliwanagan upang malaman ninyo, itututok ninyo ang inyong pag-iisip sa dakilang pag-asa. At si Juan naman nagsasabi, Juan 3, na sa pag-asang ito tayo'y naglilinis ng ating sarili. Sa nakatuon ng ating isip nito, kung tayo marumi, dapat maglilinis tayo. Sapagkat sinabi ni Juan, upang sa pagdating ng araw na yan, na hindi tayo mahihiya sa pagharap. Haharap tayo doon sa ulap, kasama sa kanya, sa salubong. At sa mga salitang ito, sabi nila, makipiling na nila ang Panginoon at mananatili magpakailanman. Dalhin na tayo doon dalhin na ng Diyos ang mga nangamatay na bubuhay, ang mga buhay na sumama sa Kanya, na sumalubong sa Kanya doon sa kalangitan, at sila'y magsasama na walang hanggan. Ito ang gandang tanawin at pangyayari. Naway ituon natin ang ating isip doon sa mga pangyayaring ito. Ito ang salita ni Pablo na sinabi niyang dapat mag-aliwan kayo sa mga salitang ito. Encourage one another by these words. Kung ito ay pag-asa na darating sa mga patay na mabubuhay, ang mga buhay naman ay sasama. Ito ay pag-asa at aliw. Pang-aliw sa lahat ng panahon hanggang darating ito. Ibig sabihin, sa mga panahon ng tayo'y nabibigatan ng puso, ituon ang ating isip sa pangyayaring ang Diyos sa Kanyang kadakilaan na siya'y nabuhay na muli
ay babalik muli sa atin upang tayo isasama niya sa kanyang kaharian. Ito mga kapatid ang mga pahayag ni Pablo sa mga taga-Tesalonika, pang-aliw o pag-asa at pang-aliw sa mga nangamatay sa Panginoon, tungkol sa mga nangamatay sa Panginoon at tungkol sa kanyang pagbabalik. Naway pinagpapala tayo sa pakikinig ng mensaheng ito at naway pinalakas ang ating mga pananampalataya. Aming Panginoong Hesus, nagpupuri kami sa inyong ginawa. Puri kami Ama sa inyong binigay na anak na si Kristo sa amin upang maging aming tagapagligtas, upang sa kanyang pagbabalik ay mangyari nawa na kaming lahat ay sasalubong. Ay ito ang aming pag-asa at aliw sa araw-araw. Aliwin niyo ang aming puso't damdamin sa mga katagang ito, sa mga pangyayaring ito sa nadarating sa aming buhay, upang sa mga panahon na kami marumi, malinisan kami, upang sa panahon na kami malungkot ay maaliw kami, karoon ng ligaya. Pagpalain niyo ang salitang ito sa aming puso sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin ng Diyos mga kapatid, naway ipagdasal ninyo ang aming vacation Bible School. God bless you.